Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng isang reaction video base sa post ng isa sa ating mga karibatan dito sa YouTube. Ayan, ito ay post sa Facebook account ni Maria Fe Marcelino aka As26. Ayan, okay. So alam naman natin na si As26 ay nakilala dito sa YouTube channel bilang isang mayabang, mapanghusga, mapanglait, mapangsino, mapangmaliit, ano pa ba? Mapagmataas. Ayan. So, yan yung mga katangian na naipakita ni As26 dito sa YouTube simula nung siya ay nag-umpisa bilang isang defender kuno ng isang community na hindi naman niya nadepensahan. Kasi nag-focus siya sa pagdidepensa sa mga personal na bagay, sa mga pamimersonal, sa kanyang mga karibatan, imbis na mag-focus doon sa issue ng community na kanyang dinidepensahan kuno. Okay, so okay lang sana yon kung ang nangyari, yung mga bagay na pamimersonal niya sa kapwa niya tao ay hindi nangyari sa buhay niya. Ang masakit doon, lahat ng mga binabato niya sa kapwa niya at sa mga taong nilait niya, minaliit niya, sa mga taong kumbaga parang tiningnan niya na napakababang uri ng pamumuhay, ay siya pala yung merong pinaka maruming karanasan at merong pinakamababang uri ng klase ng pamumuhay. 'Di ba? So dito sa mundo kasi, hindi natin kailangan tingnan ang estado ng isang tao kung paano siya humaharap at lumalaban sa buhay. Pero kung makakakita ka ng ganitong klase ng tao, na kung sino pa yung walang alam, walang kayang gawin, walang kakayahan, wala man lang napatunayan, 'di ba? Wala man tumanda na wala man lang naipundar, tapos siya pa yung may pinakamaruming karanasan na ginawa niyang hanap buhay ang kanyang sarili para lang mabuhay, umasa sa ibang tao, naging palamunin, di ba? Kung ito yung klase ng tao na manlalait, dapat lang talaga nasampalin natin siya ng katotohanan para magising naman siya. 'Di ba? At ito nga yung nangyari sa kanya dahil sa tagal ng pakikipagribatan niya dito sa social media, ngayon ay nasasampal na siya ng katotohanan. 'Di ba? Ang masakit lang dito dahil ikaw yung unang gumawa sa kapwa mo. 'Di ba? Hindi ka nahusgahan, hindi ka nalait, 'di ba? Hindi ka na maliit. Kaya nangyari yan sa'yo, kaya ginagawa yan sa'yo ng mga tao sa paligid mo dahil ikaw ang unang gumawa niyan sa kapwa mo. Ngayon, sinasalamin lang ng kapwa mo kung anong klaseng pagkatao meron ka para maipakita sa'yo at maipamukha sa'yo na yung lahat ng mga ginawa mo sa kapwa mo, lahat ng mga sinabi mo sa kapwa mo, lahat ng pangmamaliit mo, lahat ng panghuhusga mo, lahat ng pambabalahura mo, sumasalamin sa totoo mong pagkatao. Kaya ngayon, pakiramdam mo, durog na durog ka. Ang masakit nito, mahihirapan kang ibangon ng sarili mo dahil magkaiba yung hinusgahan ka. Diba? Dahil sa iyong karanasan, hinusgahan ka dahil sa iyong pinagdadaanan sa buhay, magkaiba yun kaysa dun sa nanghusga ka. At ngayon, ay pinapakita sa'yo kung anong klaseng tao ka. Yun ang masakit dun. Diba? Ang masakit na katotohanan na ikaw yung unang nanlait, ikaw yung unang nanghusga, ikaw yung unang nang maliit, ikaw yung nagyabang sa mga taong wala ka pa sa kalahati ng mga narating nila. Diba? Tiningnan mo silang maliit. Diba? Minaliit mo masyado yung kanilang pagkatao samantalang ni katiting wala ka pa sa mga narating nila. Lalong-lalo na yung mga sponsors na nilait-lait mo noon. Diba? Dahil sa iyong kayabangan, sa pagiging mapagmataas, ng tingin mo sa sarili mo, akala mo kung sino ka, ngayon, sumasalamin sa iyo ngayon lahat ng mga sinabi mo at ibinato mo sa kapwa mo. At yun ang masakit
Dahil yung mga pinagbababato mo sa kapwa mong basura, sa buhay mo nangyari. Sa buhay mo nangyayari, sa buhay mo nangyari, at hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. So ngayon, dahil sa patuloy na pakikipagribatan, diba, nasabi niya nga, hindi naman daw siya tinatamaan ng mga sinasabi natin, o wala naman daw siyang pakialam sa lahat ng mga sinasabi natin dito sa kanya. But then again, meron kang pakialam. Alam mo kung bakit? Kasi rumiribat ka pa eh. Diba? Tulad ngayon, ng pagpo-post mo dito sa social media account mo. That means, diba, na tinatamaan ka, nasasaktan ka, may pakialam ka. Kasi kung wala kang pakialam, hindi mo kailangang mag-post at magpaliwanag at depensahan ang sarili mo. Diba? Na ngayon, hindi mo na madidepensahan. Hindi mo na alam kung paano mo didepensahan. Bakit? Yung lahat ng mga ginawa mo noon, nangyayari sa buhay mo ngayon. Hindi dahil sa hinuhusgahan ka ng tao, kundi pinapamukha sa'yo kung anong klaseng pagkatao meron ka. Diba? Hindi para husgahan ka, kundi para sampalin ka ng katotohanan. That's the perfect word. Diba? Hindi para husgahan ka, kundi para sampalin ka ng katotohanan. Diba? Katulad nitong post mo dito. Sabi niya dito sa post niya, naitama ko na ang buhay ko noon pa at naitama ko na hanggang ngayon. I don't think so. Diba? I don't think so na itama mo na ang buhay mo noon pa. Kasi kung sinasabi mong noon pa, sa unang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon na naging kabit ka, binitbit ka ng isang lalaki sa isang malayong lugar, itinago ka, diba? Hindi ka pinatunayan, pinabayaan ka, binasura ka. Pagkatapos ng pangyayari na yon, dapat natuto ka ng tumayo sa sarili mong paa. Pero hindi, ginawa mo pa rin ng paulit-ulit. Diba? Ilan pa ba ang sumunod na mga naging anak mo simula nung binitbit ka ng kabit mo? So, hindi ka natuto noon. Dahil inulit mo pa ng inulit ang mga pangyayari sa buhay mo hanggang ngayon ginagawa mo pa rin. Diba? Kung natulungan ka, kung tinulungan ka ng pamilya mo na maitama mo ang buhay mo at ng mga kaibigan mo ngayon, I don't think so. Bakit? Dahil kung talagang purposely gusto kang itama ng magulang mo, ng pamilya mo, dapat yung pakikipagrelasyon mo dyan sa bago mong boyfriend, binibigyan ka nila ng magandang payo. Diba? Dapat hindi ka nila kinonsinti sa ginawa mo na pagpapabaya sa mga anak mo para lang pumunta sa isang lalaki, makipagkangkangan habang yung mga anak mo iniwan mo na walang makain. Diba? Kung talagang tinulungan ka ng pamilya mo na matuto sa buhay, lalong-lalo na ng nanay mo, dapat hindi ka niya pinayagan na pumunta doon, na ikaw ang pupunta sa lalaki, wala ka namang ibang gagawin kundi magpakangkang. Diba? Kasi ikaw nga ang nagsabi, may blessings ng nanay mo, may blessings ng kapatid mo, may blessings ng mga kaibigan mo ang pagpunta mo doon. Kung totoong nagmamalasakit sa'yo yung magulang mo, yung nanay mo, hindi ka niya papayagan. Bibigyan ka niya ng magandang payo. Sasabihin niya sa'yo na anak, marami ka ng pagkakamali. Dumami na yung anak mo. 6 ang naging anak mo na iba-iba ang tatay. At kaya ka binabasura ng mga lalaki, ng tatay ng mga anak mo kasi hindi ka marunong magpahalaga sa sarili mo. Dahil ikaw ang naglalapit ng sarili mo sa kanila at ikaw ang naghahabol sa mga lalaki. Mano ba namang ipakita mo sa lalaki ngayon, sa lalaki mo ngayon, na ikaw naman ang bigyan niya ng importansya at pagpapahalaga? Diba? Hindi ka niya papayagan pumunta doon para lang sa walang dahilan, para lang makipagkita? Na ikaw pa talaga yung mag-e-effort na pumunta at lumapit doon? Para lang sa una ninyong pagkikita, para lang mamit mo ng personal. Dapat, kung totoong itinutuwid ka at itinatama ka ng magulang mo, hindi ka nila bibigyan ng blessings para ikaw ang lumapit sa lalaki. Ikaw dapat ang sasabihan ng nanay mo, yung lalaki ang pauwiin mo dito. Yung lalaki ang papuntahin mo dito.
para maipakita naman niya na binibigyan ka niya ng importansya, binibigyan ka niya ng halaga. Hindi. Kaya hindi ka naitutuwid ng magulang mo. Diba? Or, may isang bagay, maaaring pinapayuhan ka naman ng nanay mo, o kaya ng mga kapatid mo, pero sadyang matigas ang ulo mo. Diba? Kasi nga, ayun nga sa isang vlogger na nag-react sa'yo, na nakakakilala sa'yo, diba, na minsan mo nang nakasama, sa mga GC, nakakausap mo, ang nakikita nila sa ugali mo, yung ginagawa mong katigasan ng ulo, ay pagre-rebelde mo sa magulang mo. Kaya siguro kahit anong payo sa'yo ng nanay mo, hindi mo sinusunod. Kasi nga, bakit? Gusto mong ipakita ang pagre-rebelde sa nanay mo mula noon hanggang ngayon. Kaya nga hanggang ngayon, hindi kayo magkasundo ng nanay mo. Kaya kanya pinalayas sa pamamahay niya, siguro dahil hindi niya na matiis ang katigasan ng ulo mo. Dahil kahit anong payo niya sa'yo, hindi mo sinusunod. Tapos ngayon, gagamitin mo pa sila, nasasabihin mo, may blessings ng nanay mo, yung pagpunta mo dun sa lalaki, hindi mo sila nabigyan ng magandang pangangatwiran. Lalo mong pinahiya yung nanay mo dito sa pagsabi mo na yung nanay mo pa mismo ang nagbigay sa'yo ng blessings para ikaw mismo na isang nanay na ng 6 na anak, may anak na 4 na taong gulang, bata pa yun, di ba? Nag-aaral ang mga anak mo, papayagan ka ng nanay mo na pumunta sa lalaki para lang sa walang kapararakang bagay. Na samantalang yung sitwasyon ng anak mo, unang pasukan ng taon, bata pa yung anak mo, unang school year niya, 4 years old, kinder, di ba, papasok sa preschool, yan yung mga crucial stage na yung mga anak natin, naghahanap yan ng nanay, di ba? Nasusundo at hahatid sa kanila. Yung ibang anak dyan, di ba, iiyak pa. Tulad ng nangyari sa anak mo, di ba? Nung sinundo mo yung anak mo, umiiyak siya. Nung tinanong mo kung bakit siya umiiyak, anong sagot niya? Kasi wala ka. Di ba? Yun ang pinaka nakakasakit sa magulang. Naiiyak yung mga anak natin. At ang sasabihin, kaya siya umiiyak, kaya siya nasasaktan, kasi wala sa tabi niya yung nanay niya. Pero nagawa mo yun, para lang sa isang lalaki. At ang pinakamasama pa doon, pinayagan ka, binigyan ka ng blessings ng nanay mo na gawin yung mga ganung bagay. So, hindi totoo. Na itinama ka ng magulang mo at ng pamilya mo sa mga pagkakamali mo. Hindi. Or kung itinatama ka man, hindi mo sinusunod. Dahil matigas ang ulo mo. Sabi pa niya dito, naniniwala at nagtitiwala sa akin, sapat na para harapin ko ang mga pagsubok sa aking buhay. Hinarap mo ba kung ano yung mga pagsubok at responsibilidad mo? Hindi mo hinaharap. Hindi mo hinaharap. Palaging may taong nakapront sa harapan mo na sila yung pinapasubo, sila yung isinusubo mo na harapin lahat ng mga responsibilidad mo. Bakit? Hindi mo hinarap mag-isa. Diba? Bakit? Bakit ko nasabi yun? Kasi yung responsibilidad mo, palagi mong inaasa sa iba. Diba? Ikaw mismong nagsabi, napalamunin ka dyan ng kapatid mo, ang buong pamilya mo ang nagpapalamon, kapatid mo, at yung lahat ng mga gastusin mo sa iba't ibang pang-araw-araw ninyong pangangailangan, nakaasa ka sa sponsor. Palagi kang nakahingi sa sponsor, pamasahe, pangkain, pambayad sa bahay, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. So ngayon, paano mo mapapatunayan sa amin na sinasabi mo na nakayanan mong harapin ang mga pagsubok mo? Hindi mo nakayanan. Hindi mo nakayanan. Kasi bakit? Ibang tao ang pinasalo mo sa lahat ng mga pagsubok na dapat ikaw ang gumagawa. At dito, sampal na sampal ka sa katotohanan. Hindi ko na kailangang patunayan pa sa inyo, lalo na sa SOCMED, kung ano ang takbo ng buhay ko kasi wala naman akong pakialam sa mga sinasabi ninyo. May pakialam ka. May pakialam ka. Hindi ka lang may pakialam, natatamaan ka. Kasi bakit? Kung wala kang pakialam sa lahat ng mga sinasabi sa'yo, hindi ka makakarating ng barangay. Hindi mo pagkakaabalahang magpabarangay para ipatawag yung isang tao tungkol sa issue na ibinabato sa buhay mo.
Di ba? Hindi mo kakailanganin na magdemanda. Hindi ka mag-i-effort ng ganyan. Kung talagang totoo at napapanindigan mo na wala kang pakialam. May pakialam ka. Diba? May pakialam ka. At hindi ka lang basta may pakialam. Dito pa lang kitang-kita na nadudurog ka, nadudurog ang pagkatao mo. Kaso lang hanggang ngayon, kahit yun na yung nararamdaman mo, mapagmataas ka pa rin. Very proud ka pa rin sa sarili mo. At hindi mo maipakita yung totoong nararamdaman mo. Kasi ganun ka kayabang. Sasabihin mo na nayayabangan lang kami sa'yo. Hindi ka mayabang, nayayabangan lang kami sa'yo. Kasi hindi mo naiintindihan kung ano yung totoong definition ng mga salita. Katulad ng kayabangan. Katulad ng salitang mayabang. Yung maging mapagmataas ka sa mga taong mas mataas naman ang narating sa'yo sa buhay, kayabangan yun. Yung hindi ka tumanggap ng mga pagkakamali mo, kayabangan yun. Yung tinatanggap mo nga yung pagkakamali mo, pero ibinabato mo pa rin ang sisi sa iba, kayabangan yun. Maraming definition ang salitang mayabang at kayabangan at lahat yun nakikita sa'yo. Pero dahil hindi mo naiintindihan, hindi mo alam kung paano i-apply sa sarili mo. Yun ang totoo dun. Mapanghusga lang ang ibang tao dito sa mundo kasi feeling nila perfect sila. Walang nanghusga sa'yo, sa totoo lang. Walang nanghuhusga sa'yo, pinapamukha lang namin sa'yo ang realidad ng buhay mo. Noong mga panahon na hindi ka nakikipagribatan at meron kang mga kaibigan, nahusgahan ka ba nila? Hindi ka nila hinusgahan sa mga kwento ng buhay mo. Nandyan ang Team Fingers, nandyan ang Warriors, nandyan sila Mamita at lahat ng mga nasa Team Fingers. Nandyan sila yung mga sponsors mo, katulad ni Mami Melz Castañeto, na naging totoong kaibigan sa'yo. Nila Vance, nila Pauline. Sila yung mga taong totoong nagmalasakit sa'yo kung tutuusin. At yung iba pang mga sponsors na nagmalasakit sa'yo. Tulad ni Maki, tulad ni Ma'am Amor Dayaw, sila yung mga totoong nagmalasakit sa'yo. Hindi yung mga naging kaibigan mo ngayon na isinusubo ka sa kapahamakan. Sinusulsulan ka na hindi nila pinag-iisipan kung tama ba yung gagawin mo at kung hindi ka ba mapapasubo dyan. Diba? Nung kinuwento mo kila Mami Melda ang buhay mo at sa iba pa, sa mga grupo sa Team Fingers at sa Warriors, hindi ka nila hinusgahan. Bagkos binigyan ka pa nila ng magandang payo. Diba? Nung kinuwento mo ang tungkol sa buhay mo, sa anak mo na namulis siya, sinabi nila na umuwi ka na lang, tutulungan ka na lang nila na magbagong buhay, bibigyan ka ng puhunan, magstay ka sa Pilipinas para maalagaan mo ang mga anak mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, iba ang ginawa mo. Hindi ka umuwi para asikasuhin ang problemang dapat mong kaharapin sa mga anak mo, kundi pumunta ka sa Team Abot Kamay, doon ka tumira, binaliwala mo ang pagsubok na pinagdadaanan ng anak mo. Napakatinding pagsubok yun. Pero binaliwala mo, wala kang kwentang ina sa pagkakataon na yun. Sa totoo lang. Dahil kung totoong nagmamalasakit ka sa mga anak mo, yun ang kauna-unahang bagay na pagtutuunan mo ng pansin. Hindi ang ibang tao. Pero wala kang pakialam sa kung ano yung naranasan ng anak mo, binaliwala mo. Bagkus, ginamit mo pang pagkaperahan. Yun pa ang ginamit mong pagkaperahan. 'Di ba? Para mang-uto ka ng ibang tao, para kaawaan ka at pagkaperahan mo sila. Ginawa mo yung kwento na yon, yung kwento ng buhay mo, ginamit mo para makapanghut-hut ka ng mga sponsors. Nagpaawa ka sa paulit-ulit. May isang sponsor na nagbigay sa'yo ng puhunan, binaliwala mo yun. Hindi mo binigyan ng pahalaga. Ginawa mo ulit sa isang sponsor, binigyan ka ulit kasi gamit pa rin ang ganung kwento ng buhay mo. Na nakakaawa ka, may mga ganito kang anak, pinagdaanan ng ganito. Diba? Yun at yun pa rin. Hanggang sa pagiging magkaibigan ninyo ni Ate Angie,
yun pa rin ang ginawa mong kwento. Ang ikwento ang buhay mong nakakaawa. Kaya si Ate Angie, hook na hook sa awa sa'yo. Kaya nga kahit kunting kibot mo lang, nahihingi ka ng tulong sa kanya, nandyan at natataranta na nagpapadala sa'yo ng pera. Kasi yun ang ginamit mo. Para makuha mo yung loob ng mga tao. Nasasabihin mo kaibigan mo sila, pero hindi. Hindi mo sila totoong kinaibigan. Ginamit mo lang sila. Hinuthutan mo lang sila. Pinirahan mo lang sila. Yun ang totoo dun. Ba? Yung sinasabi mo na feeling perfect lang talaga ang mga tao dito sa SOCMED. Sino ba ang nagpaka-perfect? Na alam mo sa sarili mo na meron kang ganitong klaseng karanasan, bakit nagawa mong ilait sa ibang tao yung karanasan na nangyayari sa buhay mo? Ikaw ang nagpaka-perfect. Diba? Para laitin mo yung ibang tao, yung kapwa mo, sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan mo, ikaw yung nagpaka-feeling perfect dito. Hindi yung mga tao ngayon. Yung mga tao ngayon na nagbibigay ng opinion sa kung ano yung karanasan mo sa buhay, nire-real talk ka lang. Sinasampal ka lang ng katotohanan sa lahat ng mga ginawa mong panlalait at pagmamaliit, at pagpapaka-feeling perfect dito sa social media. Ganito pala yung pinagdaanan mo. Pero grabe ka kung makapanglait sa pinagdadaanan at sa karanasan ng ibang tao. Diba? Ikaw yung nagpaka-perfect dito. Sabi mo pa, hay nako, bahala kayo sa buhay ninyo, basta ako as 26 tuloy lang ang buhay. Dapat, noon pa yan. Ganyan na yung naging mindset mo. Kung hindi ka pa nasampal ng katotohanan, hindi mo pa marirealize to ngayon. Reaction at opinion sa iba't ibang content dito sa YouTube. Well, kami lang din naman. Diba? Reaction at opinion lang din naman namin to. Ang pagkakaiba lang natin, Ash, as 26, ang reaction mo, sa reaction namin, pag kami nag-reaction, ito yung tinatawag na realidad. Kung ano yung totoong nangyayari sa buhay, realidad. Diba? Pero ikaw, karamihan sa mga opinion mo at reaction mo, drama, malayo sa katotohanan. Drama, pagkukunwari, panlilin lang. Yun ang pagkakaiba natin sa pagbibigay natin ng reaksyon dito sa SOCMED, sa content, sa mga content natin. Piliing maging mabuting tao sa kapwa at be responsible to your vlog. Dapat talaga na maging responsable ka sa pagre-reaction mo. Hindi mo kailangang mamersonal. Pag may mga issue, hindi mo kailangang mamersonal. Hindi mo kailangang mandamay ng pamilya, ng mga anak-anak. Hindi mo kailangang mangsino. Hindi mo kailangang mangmaliit ng trabaho, ng may trabaho, lalo na kung wala ka namang trabaho. Wala kang kakayahan eh. Kahit ano, wala kang kakayahan. Wala kang makuhang trabaho. Diba? Tapos nanlalait ka ng trabaho ng iba. Nang mamaliit ka ng kinikita ng iba, samantalang ikaw, hindi ka kumikita sa sarili mong pagod. Kumikita ka sa pang-uuto at pangbubudol at panglilinlang sa mga taong totoong nagmalasakit sa'yo. Katulad ng mga dati mong kaibigan. Kung meron ka mang naging dating mga kaibigan na sasabihin natin na totoong nagmalasakit sa'yo, ito yung mga taong binabalahura mo ngayon. Katulad ni Maring Pauline, ni Mami Melda, ni Ate Angie, yung mga taong totoong tumulong sa'yo. Na sa bandang huli, nilaglag mo. Kasi bakit? Hindi mo naman kasi talaga sila totoong pinagmalasakitan. Ginamit mo lang sila. Noong mga panahon na nagagamit mo pa sila, napapakinabangan mo sila, nandyan ka sa kanila. Pero nung wala ka ng pakinabang, nilaglag mo na sila. Yung mga taong nandyan sa paligid mo. Sino ngayon ang mga taong sinasabi mong totoong nagmamalasakit sa'yo? Nasaan na yung taong pinagtanggol mo na naging dahilan para mabalahura ka dito sa social media? Wala na. Ibinasura ka. Yung mga taong nandyan na nanonood sa'yo, noong mga panahon na meron kang pinagdadaanan, nagpapagamot ka, wala kang pangkain, wala kang pamasahe, yung mga taong sumusuporta dyan sa'yo, nambunan ka ba nila? Para tulungan ka? Hindi. Sinong tumulong sa'yo? Si Ate Angie. Diba?
Si Ate Angie na ngayon, nagawa mong ipabarangay at plano mo pang idemanda. Yung mga taong nandyan sa'yo na sinasabi mo, kaya ka nag-i-stay dyan sa community na yan, kahit sinipa ka na, dahil tumatanaw ka dyan ng utang na loob. Nasaan na yung mga taong pinagtatanawan mo ng utang na loob kapag dumadating dun sa panahon na namumroblema ka? Meron ba? Wala. Binabasura ka. Ngayon magdidemanda ka. Meron bang tumutulong sa'yo? Wala. Diba? Pagkatapos mong ibigay lahat at ibigay mo lahat ng lahat ng effort mo para ipagtanggol yung community na yan, anong nangyari? Binasura ka. Hindi yung community na yan ang totoong nagmalasakit at tumulong sa'yo. Dahil ultimo yung founder, binasura ka. Binasura ka. Diba? Yun ang totoo dyan. Ha? Iwasan maging marites ng sokmed. Tama. Iwasan mong maging marites ng sokmed. Huwag kang gagawa ng mga reaksyon na hindi ka sigurado. Kasi ang tawag doon, nagmarites ka lang. Tulad ng ginawa mong reaksyon doon sa Sampaguita Girl. Tulad ng ginawa mong reaksyon sa Midet community. Ha? Na hindi mo naman alam kung ano yung totoong kwento tungkol dun sa 800 pesos ni Kapitana. Pero nagbigay ka ng reaksyon, mali-mali tuloy yung naging reaksyon mo. Hindi mo alam kung ano yung totoong kwento doon sa 1,999. Nagbigay ka ng reaksyon, mali yung naging reaksyon mo. Iwasan mo ang maging marites. Bago ka magbigay ng reaksyon, kailangan alam mo muna kung ano yung pinagtatanggol mo. Iwasan mo ang maging mapanira sa kapwa. Iwasan mo ang maliit ng kapwa mo, lalong-lalo na kung mas maliit ka naman kumpara sa buhay ng mga taong minamaliit mo. Ngayon, dito sa post mo na to, titingnan natin kung talagang mapapanindigan mo. Diba? Kasi, kung paano mo nararanasan ngayon yan, kasi sinasampal ka lang ng katotohanan. Nakakaawa ka naman talaga kung tutuusin. Sa buong buhay mo, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, sa basurang kinasadlakan mo, sa pusaling kinasadlakan mo, at sa buhay na pinagdadaanan mo ngayon, na gusto mong ipaglaban yung sarili mo, pero walang taong gustong tumulong sa'yo. Wala na yung community na pinagtatanggol mo, sinipa ka dun. Yung taong pinagtatanggol mo, yung community pinagtanggol mo, sinipa ka dun. Ito yung mga panahon na ikaw naman ang gustong lumaban para ipagtanggol mo ang sarili mo sa lahat ng mga natatanggap mong komento at opinion dito sa social media. Pero yung taong naging dahilan, wala na. Binasura ka. Katulad ng kung paano ka binasura ng mga lalaking nagparaos sa'yo. Bakit? Dahil yung ugali mo, traidor, plastic, mapagmalaki, mayabang, mapagkunwari. Yan ang totoong ugali ng isang AS-26. Titingnan natin kung kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo dito sa post mo. Diba? Reaksyon at opinion lang to. Katulad ng sinasabi mo na reaksyon at opinion sa mga content dito sa YouTube. Diba? Wala man to sa YouTube, still, social media account, Maria Fe Marcelino. Yan lang. So, yun lang ang aking reaksyon dito sa post na to. And sa marami pang mga post na mangyayari, bibigyan pa natin ng reaction. Okay? So, that's all for today's video and see you again on my next live. I love you guys. Bye-bye. Bye-bye po.